Hello everyone! Welcome to our new vlog. For today's vlog, magluluto po tayo ng beef kare-kare. So ito po yung nasa harap ko, ito po ang mga available na ingredients dito sa amin sa Canada. So ang napili po namin karne ay ang beef brisket. Hinati ko lang po ng mga ganitong chunks, big chunks ng ang karne, at ang mga taba ay, yung ibang mga taba ay trinim namin at tinapo namin kasi sobrang mataba siya. So ganito yung mga hiwa ng beef na ginawa namin. So meron po tayong bok choy. Kasi wala akong nakitang pechay sa aming store, at ang ating talong, at may nakita akong sitaw, so may sitaw tayo, at of course meron tayong bawang, meron tayong sibuyas, at ang anato powder na nakita ko sa dito na available ay ito, anato powder, Mamacita's anato powder, baka naman. So, yan. At meron po tayong, syempre, hindi nawawala ang peanut butter. At meron po tayo ditong glutinous rice. So, ang gagawin ko dito, ibubusa ko siya hanggang sa mag-brown. Ito po ang pangpalapot natin sa sauce ng ating kare-kare. So, tara, magluto na tayo ng beef kare-kare. So, ito po yung ating glutinous rice. Ang gagawin natin dito, ibubusa natin siya. Ayan. So, hintayin lang natin siyang mag-brown. Ito po ang pampalapot natin sa ating kare-kare. So, para sa akin, mas malinamnam yung pagbubusa ng glutinous rice kaysa maggagawa ng slurry. Yun yung tubig at saka cornstarch. Para sa akin, mas masarap yung lasa niya pagka binusa. Ayan, malapit nang mag-brown na toast ng ating glutinous rice. So, ayun. Ayan, iset aside lang natin to at isi-sear na natin ang ating beef. Ayan, lalagyan natin ng mantika, mainit nating kawali para i-sear natin ang ating beef. Ito po yung ating beef na kinat natin into big cubes. Ayan. At minarinate natin to ng asin at saka paminta. Ayan. I-sear natin. Ayan, na-sear na natin siya. Hanguin na natin to. Tatapusin natin lahat ng karne na ganito. I-sear lang natin silang lahat. Tapos magsisimula na tayong gumawa ng sauce. Habang hinihintay nating mag-sear yung beef, iluto na natin ang ating eggplant. Ayan. Ito na ang ating eggplant. Iluluto lang natin lahat. Ang eggplant natin, nilalagay lang natin dito sa griddle. At itatapping natin sa ating kare-kare. Ito na yung ating na-sear na mga beef. Ilalagay natin dito sa pressure cooker para mas madaling maluto. Ayan.
Lagyan natin ng konting mainit na tubig para maluto siya. I-set natin siya ng 25 minutes. Ito, bawang. Magigisa tayo, gagawa tayo ng sauce ng kare-kare. Unahin natin yung bawang. Ito yung pinagprituhan natin ng beef kanina. Ito na rin yung ginamit nating mantika niya para nandun na rin yung lasa. At ang ating sibuyas. Ayan. Lagyan natin ng atsuete powder. Kasi marami-rami yung iluluto natin, kaya dagdagan natin ng atsuete powder. Lagyan na natin ng peanut butter. Yan. Pakukuluan lang natin to at ilalagay na natin ang ating binusa, pero lalagyan natin to ng malamig na tubig. Lagyan natin ng paminta at saka ang ating beef flavor. Ito na yung toasted glutinous rice natin. Nilagyan ko lang ng malamig na tubig. At unti-unti natin siyang ibubuhos dito. Ito ang ating pampalapot dito sa ating kare-kare sauce. Ayan, ready ng ating sauce. Ayan, nailagay na natin yung pampalapot. At ilalagay na natin to dun sa niluto, pre-sure cooker natin na beef. Ayan, i-blanch natin ang ating sitaw at ang ating bok choy sa kumukulong tubig ng 2 minutes. Sandali lang siya. After 2 minutes, patayin na natin ang apoy at ilagay natin sa malamig na tubig para hindi na siya tuluyang maluto. Ayan, at ganun din ang gagawin natin sa sitaw. Ang sitaw natin, 3 minutes natin siyang pakuluan. So after 3 minutes, luto na ang ating sitaw at lalagay din natin sa malamig na tubig para hindi na siya tuluyang maluto. Para crunchy pa ang ating gulay. So ibubuhos na natin ang nagawa nating sauce dito sa ating nalutong beef. Ayan. At papakuluan lang natin to ng mga 2 minutes para mag-blend yung sauce sa beef. Tapos ipi-plating na natin to. Ayan ang ating kare-kare. At lalagyan na natin siya ng mga toppings, ang ating bok choy na blinanch natin. Yan, yan ang mga topping. Ayan, ang ating sitaw. Ang ating talong.
Yan. At syempre, hindi mawawala ang ating bagoong. Ayan. Yan na ang ating beef kare-kare. Yan. Sa sauce, yung mga allergic sa peanut, pwede kayong mag-grind ng almond, cashew, ganun kung kung allergy kayo sa peanut, yun ang gagawin na yung pang alternate sa peanut, yung cashew o kaya almond. Kung allergy naman kayo sa lahat ng nuts, pwede na lang yung ginawa nating tinoasted natin na glutinous rice kasi may nutty taste na rin siya. So yun na lang, i-omit nyo na lahat ng peanut kung allergy kayo doon. Makakagawa pa rin kayo ng kare-kare. Ayan, titikman na natin ang ating nilutong beef kare-kare. Tingnan natin kung masarap. Ang sarap. Sauce parang ulam na. At ang ating gulay. Crunchy pa. Crunchy ang ating sitaw. Try natin ang ating bok choy. Crunchy pa. At ang ating beef. Malambot. Lagyan natin ng bagoong. Ay, masyadong marami. Lagyan natin ng kanin at ang sauce. Yan. Ang tender ng beef. Tamang-tama yung pagkaluto, hindi siya durog. Tender pa siya at ang sarap. Tikman natin ang talong. Bigyan natin ng konting kanin. Masarap. Ang sarap. Luto na kayo ng beef kare-kare. I-like nyo, subscribe, at i-press nyo yung bell para ma-notify kayo pag may bago kaming mga vlog. Okay, bye! Paano yan? Wala pala tayong kanin.